laba at plancha. Pag natapos ka na maglaba or magplansya, pwede kayo na tumulong-tulong. Okay? So, laba, hand wash yun. That's why na-task na is laba, plancha. So, kahit anong damit, laba, plancha. Hand wash. May bata. Laba, plancha nga lang eh. Laba, plancha lang. Kung kukumputin niyo yung sweldo niya, abot sa 14,000 per month. Paraan lang ba ng housemaids.ph ang 2 to 3 days process para makakuha ng maraming aplikante? Is it fake news? Hindi naman imposible na ma-deploy agad ang isang aplikante, 2 hanggang 3 araw pagkatapos nilang makumpleto ang requirements na kailangan. Ang pagbilang ng araw sa agency ay kung kailan mo natapos ang lahat ng kailangan. Pagtapos ng resulta ng medical at kapag nakuha mo na ang police and NBI clearance mo. Isa na siguro sa typical na hadlang sa bilis ng deployment ng isang aplikante ay ang lugar. North is Pampanga, hindi. Pampanga. Ngayon, kapag lumayo sa Pampanga at Batangas, kayo mag-decide kung gusto nyo tanggapin o hindi. Pero kapag ang location ng employer na sa Batangas at Pampanga, pwede nyo kunin yun. Okay? Kaya may magsasabi na kunin nyo yun. Okay? Kapag lumayo doon, pwede nyo nang tanggihan. Kami lang naman ay tumutugon sa mga taong interesadong kumuha ng kasambahay, ang lugar kung saan ay hindi namin kontrolado. Napakalaki ng Luzon para maging specific tayo sa choices natin kung saan lang tayo magtatrabaho. Kaya naman humahaba ang araw ng paghihintay ng aplikante sa agency dahil sa paglilimita nila sa lugar na gusto nilang pagtrabahuhan. May araw na puro probinsya ang employers, may araw naman na puro Metro Manila, laging nakabase ang deployment sa choice ng aplikante, nagkakataon lang minsan na mabilis ang deployment dahil ang aplikante ay walang limitasyon dito. Mayroon ring umabot na ng linggo ay wala pa ring napipili. Sa madaling salita, hindi namin mapupwersa ang aplikante kapag ayaw, ngunit pinapaalalahanan rin na hindi kami nagkukulang sa pagbibigay ng options para sa kanila. Pangalawa naman ay ang age. Hindi na ito bago. Kahit pa itinaas na namin hanggang 53 ang limit ng edad ng aplikante, hindi rin naman namin pwedeng diktahan ng employer sa gusto nila. Mayroon namang mga employer na walang problema sa mga aplikanteng may edad na, kaya patuloy kami sa pagtanggap ng mga above 50. Ang hindi lang namin matitiyak ay kung singbilis rin ba silang makukuha ng mas bata sa kanilang edad. Mga dahilan ng pag-alis sa dating employer. Makikita naman nila sa inyong application form ang experiences nyo sa trabaho. Hindi naman natin ito pwedeng pekein dahil tayo ay may background checking. Kapag hindi ka tumatagal sa amo, ay hindi maganda ang dating nito para sa mga employer. Hindi naman namin sinasabing hindi ka namin mabibigyan ng amo, pinapaalalahanan lang na isa ito sa nagpapabagal ng deployment ng isang aplikante, lalong-lalo na ang walang experience. Bago tayo magpatuloy, munting paalala muna. Please follow, like, share, and subscribe on our social media platforms. Pang-apat, language barrier. Karamihan sa mga employer ay isa ito sa requirement, dapat marunong mag-English dahil ito ang pangunahing lengguwahe ng kanilang pamilya o ang mga batang aalagaan o kaya naman sila ay mga dayuhan. May mga aplikanteng bihasa sa Ingles at mayroon rin namang nakakaintindi lang ngunit hindi fluent at syempre, mayroon rin talagang hindi kaya. Sa pamamasukan, hindi naman kailangang magaling, mahalaga lang na kayang umintindi. Maari rin itong maging sagabal sa'yo, lalo at matataon ka sa mga employer na sadyang ang hanap ay mga nakakapag-Ingles. Panglima, pets. Pagtanggi sa mga employer na merong mga fur babies o pets, aso, pusa at iba pa. Halos lahat ng employers ay merong mga pets sa kanilang tahanan, hindi man sila kasama sa alagain. Sila ay miyembro ng pamilya. Isipin mo ang mga pinapalampas mo na oportunidad dahil lang sa ayaw mo sa mga pets. Ito ang mga araw na magpapatagal sa'yo sa agency.
Pang-anim, mga hindi kayang trabaho o mga ayaw gawing trabaho. Isa na rito ang pagtanggi rin sa iba't ibang gawaing bahay. Hindi ito kalokohan lang at hindi ito bago sa agency, may mga aplikanteng tumatanggi sa pag-handwash, hindi marunong magluto, ayaw magplansa at marami pang iba. Mapapaisip na lang kami kung bakit ka pa namasukan. Nakakatawa man pero hindi ito gawa-gawa lang ng agency. Tumatagal ang isang aplikante sa agency dahil sa pagpili ng trabaho at isa ito sa mga bagay na araw-araw naming kinakaharap. Wala rin naman kaming magagawa kundi hayaan kayong mamili ng trabahong gusto nyo. Pero hindi rin namin ito tinotolerate, may mga mangilan-ngilan ring pinapaalis na lang dahil sa sobrang pihikan sa trabaho. Pang-pito, relihiyon. Kung sa amin ay walang problema, lahat ay pwedeng mag-apply, lahat ay tatanggapin kahit anong relihiyon, ngunit hindi rin ito magiging successful lalo't hindi naman kayo sa agency magtatrabaho. Ito ay para sa mga kapatid nating Muslim na hindi maaring humawak ng karne ng baboy, karamihan sa mga employer ay Kristiyano at isa ito sa pangunahing putahe na kinakain, kaya kung nag-apply ka sa agency at isa kang Muslim at nababagalan ka sa deployment, nais naming ipaalam na walang problema sa relihiyon, kundi dahil sa inyong mga paniniwala na ayaw naming ilabag para lang sa kagustuhang ma-deploy kayo. Hinahanapan kayo ng employer na pabor dito at hindi ito singbilis katulad ng inaasahan nyo. Iyan ang mga pangunahing sanhi ng pagbagal ng deployment ng isang aplikante. Kung kalokohan o para sa marketing lang ang sinasabing 2 to 3 days process lang at may work ka na, kayo ang makakasagot niyan. Wala kang limitasyon? Mabilis kang madideploy. Sa housemates, bawal ang sinungaling. Doon tayo sa totoo lang, totoong may malasakit at isang salita. Got maid concerns? Call our customer service hotline. Interested to get a helper? Give us a call. Please like, share, subscribe, And click the notification bell button para maging updated kayo sa aming mga video! be kind, work hard, At mabuhay ang pamilyang Pilipino! Kaya ano pa ang hinihintay nyo? apply na! Paki-pause at i-text at tawagan kami sa mga number sa screen. Thank you for watching. I wanna be